Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. At oras sa 4 minutos pasado alas 3 sa Nuda Veritas. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagkasalamat mga higala maing hapon ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Alingiing dagom-dagom gagmay o init pod gagmay. Maulugar na ang resulta, no? Murag kauwan nun, murasad og dili. Makalibog kayo ba? May hapon sa bag-o na to mga suking mga tigpaminaw sa atong special class sa Nuda Veritas. Gatawgon ta kini special nga klase para sa kasayuran sa atong mga tigpaminaw. Tungod kay ang programang Nuda Veritas inyo lang kini mabati katulos sa ka semana, no? Og mabati adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi sa Radyo Ultra. Magalangkob kini sa pagbasa sa inyong mga pautana nga may kalabutan sa mga butang legal. Diin ka paningkamot ang programang Nuda Veritas nga mopasabot pinaagi sa information, pinaagi sa pag-educate sa atong mga tigpaminaw. Kami confident, masaligon kami dako yamot, kumpiyansa kami nga baga pagyud kanato sa pagkakaron. Ang walay ay nunta sa pagkasulti hinanawan, ilabi na kuniskutan nato ang mga balaod. Labaw na sa ato mga suki nga naa sa mga kadaplinan na muyo. Diha mismo sa probinsya. Muna nga diha baga ang scam. Gapay mulos ang mga mapahimudsanon sa panahon nga kamo pagatuntuhon, pagailaron. Oo, mo na ang mahitabo. And so therefore, kini nga programa natong Nuda Veritas, mao'y magtudlo kaninyo. Ang pinaagi din nagahangyo ko diha, no? Kutob sa makadungog og nakabati man mo panalitan sa pagkakaron sugod karong adlaw. Mahimo ba nga atong batasanon ang pagpaminaw sa uyin sa bakaron? Uy, naa siguro gasungay nga truck kay dagko man tuog tingog. Mao na nga naghangyo ko diha kaninyo nga sunda kanunay gayod ang maong programa. Kay kamo makapupo ako 105% nga makapupo mo og mga pagtulunan dinhi, no? Og naghangyo pug ko diha ninyo kinsa katong na mahinahimo nga suki, mga bag-ong suki, paki-share lang adto sa atong mga tigpaminaw sa YouTube na atay kining YouTube channel, paki-share, paki-like aron nga makatabang kita sa ato mga kagalaan nga unsa ang mga importante mga buta nga angay natong bantayan kay mapahins ang ato nga ang panahon gud karon part, no, dili nato magkakatagnaan. Oo, muna nga pinagin dinhi angay nga tun-an tudloan natong atong kagulingon timanan nato ang maong sulti dinhi sa atong programa sa Nuda Veritas. Okay? Nala sige, dito maglangan din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Diyot lang ha, kay diri sa pikas na ko nga cellphone, kaging maning ako ang signal. Atong sulayan diri sa pikas, kay basin dahi o kining masayon para sa atong mga
suki na to nga mga tigpaminaw. Kadyot lang ha. O di ana. Sama di ay. Okay. Nala kay aron maka dako-dako ang atong agi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa part. Sige ni ana. Klaro diri sa pikas da. Klaro. Nga gatibad-tibad atong simod diri sa usa murag nakaging ko. Lain sa ni siya kay makaging, no? Alright, sige. Salamat na lang kayo ninyo diha og dili ta maglangan part, no? Atong unahon na to pagtagad kining mga pipila ka mga pangutana, kining mga walk-in nga mga gipang-refer nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, sige, padayon ta. Unang hatagan na to og pagtagad din sa ato ga pagpanaguban sa atong tulumanon part, no? Diyot lang ha. Dirita sa walk-in nga mga pangutana. Adjot. Okay. Kay ato manggi gipangchikan. Okay. Di ay pangutana. I think sumpay ni sa pangutana neto miagi nga semana kini mahitugod na sa pagbinaligaay og yuta dinhi sa Pilipinas nga ang mga tagi ato sa gawas. Natubag ko na ni nga pangutana. Human ato nakadawat ko og follow up nga pangutana nga unsa kunoy buhaton kung pananglitan ang mga seller o buyer nga tuwa sa gawas nagpuyo sa nagkalalayng state sa Amerika. Okay, gisite ko manggod to neto mga panahon na part nga ang buyer o ang seller nagapuyo sa halos managsama nga state sa Amerika. Panlitan na ditong dapita sa Colorado, no? Dito dapita panalitan sa New York. Kung panalitan sila nagpuyo dito, nagkakasinabot panalitan sila nga mari, ang yuta ni Mus Pilipinas akong paliton. So, ako na nang na-resolve, ha? Ang pautana nga follow-up, mauni nga, kung magpuyo ang buyer o ang seller dito sa Amerika, pero dili man nagsama ang state, unsa may buhaton. Ang yuta ni adini sa Pilipinas. Ini sagad ni nga panghitabo, and I think kini nga question part, valid yun ni, o basin o ang pangutanan nini, usa sa mga affected nga individual or probably gisugo sa usa sa ilahang membro sa pamilya or igsuon ba or maghuwang ba nga tuwa ditong dapita sa gawas. Na, ang pagaboto nini, ilabi na kung ang buyer o seller, tuwa ditong dapita sa gawas, pulos mga Pinoy. Ang property ni adini sa Pilipinas. Dili ni sila basta-basta usab. Naay mga pamaagi nini aron sa ingon nga himong valido ang pagbaligya sa yuta dinhi sa Pilipinas. Unsa may buhaton tuwa man mo ditong dapita sa Amerika. Ang atong pagabuhaton mao nga naamang gyud may mga kaliwat dinhi. Alang masabog uli kaliwat, di ba? Oo. Ang inyohang buhaton, magpadala mo og SPA. SPA, Special Power of Attorney, nga mag-designate ka mo, magtudlo ka mo sa katawo, nga probably membro gyapon sa inyong pamilya, mahimong igsuon ninyo, magawang og manghud ba? No? Nga tagaan ninyo authority sa pagbaligya sa luna sa yuta, SPA. Sa ito pa, dali ra kayo. Although nagpuyo sila dito gyapon sa Amerika, buwag ang mga estado or states do not belong to the same state, but rather to ang magpuyo sa kinalayan to sa Mexico ang usa, ag usa to ditong dapita sa Missouri, unsa pa ang asab ang suuka, no? Dinhi dali ra. Kaya ang yuta panalitan niya dinis ato sa dakbayan sa Cagaydoro, sinabot nenta dito. Pero
dili basta-basta maka-execute kita og SPA. Dinhi dayon ang balantayunon. Kay basin unyag dunay maga-contest ni inibay. Okay, unsa man ang magakitabo mao ni ang SPA gihapon adto nato i-execute sa consulate office. Okay, na may mga consular officer nato dito sa Amerika. Magpangita lang mo dito, dali raman mo, no? Kung maglisod mo, direkta paingon sa embassy, aron dito ka mapangutana. Dito nato i-execute ang SPA. Oo, importante ka na kayo. Alright. Kung panalitan o dili nyo makaya kay siguro busy mo, magpa-execute lang mo og usa ka SPA so sa ka notary public. Oo. Gitawag na nga apostille, no? Nga kinanglan mo agitan na nga mga procedure kay aron mahimo siyang kini ipa-apostle aron nga tan-aon nga kining notary public aduna by authority pag-execute og SPA. So taon lugar na. Actually gi-practice up nato na dinhi sa Pilipinas part. Wa lang siguro mo mahibaw. Dili basta-basta nga mag-execute ta og mga papilis nga atong dadon ditong dapita sa gawas kundi ipa-apostilya po nato na dinhi sa korte sa timbok nasod sa Pilipinas. Di lang kini si popular nga mga procedure sa mga documentation sa rason nga kadto ramang mga affected individual. O kita nga mga yano kabus na to mga igsuon watay hanaw ni ini kay wa man ta magplano maadto ta dito sa Amerika nga dunay sundo na to mga documentary procedures. So watay hanaw na ng mga bahina. Kini importante ni para valido ang tanan o walay maka-contest, walay maka-question kabahin sa validity in the execution of the contract sa mapanalitan sa absolute deed of sale. Okay? So, klaro na ha? O, muna yung atong pag-abuhaton. So, in kasong inyong ate, inyong kuya, tuwa ditong napita sa gawas sa ato nga nasod. O niya dayon na mag-ingon ang kuan nga kasinabot nga naay yuta, muna na ang atong i-advise. Okay? Gikan ni Rodney Rakin Rula. Kadyot lang ha. Nuda berita Sir Frank kung ang usa ka government employee nakadispalko og kwarta, termination o tangtangon lang ba siya sa iyang trabaho or kasuhan aron ipreso. Depende lang ni siya, no? Primero, due process lang yapon. Panalitan og nakadispalko og kwarta siya. Ang imo pautan na termination or tangtangon lang ba siya sa iyang trabaho or kasuhan aron na mapreso. Duha man gud ni ang sagubangon niyang kaso, administrative or criminal. Mahimo bang isumbong siya at the same time or dungan pailan siya og administrative, pailan siya at the same time og criminal? Yes. Okay, managlahi man ang mga elemento o rekisito sa administrative nga kaso kung itandi dito mismo sa kaso nga kriminal. Okay? Now, kung panalitan nakadispalko siya, so kana estafa or malversation of public funds. Kriminal kana siya. So, ang imong kapadulgan na kung konviktado ka, napalgan ka nga naakay dako nga sala kay mong atubang sa gobyerno, magatubang ka o criminal nga action o nya conviction ilabi na kon dunay overwhelming evidence nga ipakita batok sa nangawkaw sa sapi. Kung convicted ka, preso ka kay criminal man eh. O, dili ni siya basta-basta pod kay nagingon mangod ang balaod labi na sa mga kasong kriminal nga you have to prove the the convicted person with the evidence beyond reasonable doubt. Sa to pa imong ipapamatuod nga ang ebidensya batok sa nangawkaw sa sapi sa gobyerno di gyud na pwede mabaliskad pa. Convincing, clear and convincing evidence batok sa nakapangawat og kwarta sa gobyerno. Kay mo man na ang balaod ilibin na sa mga kasong kriminal. Istrikto
ang role of evidence diha sa kasong kriminal nga beyond reasonable doubt. In other words, dili ka angay pa nga matahap or magduda nga kining tawhana wa makasala or nakasala pa. Konbinsido ka gyud kaayo. Okay? Kay balantayonon magod ni kay in kaso og magduda ka unsay may tabo, i-dismiss ang kaso. In case of doubt, the case shall be dismissed. Sa ito pagpresentar sa kaso diha mismo sa korte, from the start, from the day one sa hearing, ang judge nagaduda na daan sa presentation sa ebidensya nga gipakita or gi-prove batok sa akusado, dili na siya basta-basta part. Ilabi na kung magduda ang judge. So eventually, ang judge dili konbinsido, so ma-dismiss ang kaso. Ang unsa niha kining sa administrative, ang ebidensya nga atong gikinahanglan na substantial evidence lang. Nakita ninyo ha? Ang managlahi nga klaseng ebidensya, substantial evidence lang. Diha mismo sa administrative. Abot ipasabot, igo-igo lang ebidensya. Moingon ni korte, fight na ni. Fight na niya. Okay na ni. Pwede na nato ni siya dismiss. Moro gina ang akong ikasulti nimo diha, Mr. Kining kinsa ba to nawala man diri ang imong kuan bay? Oo. Sige, I hope no si Oliver ba to? Si ni aminig gawas diri si Septem Virgo. Ako i-acknowledge daan ni si Mr. Septem Virgo kay basig malimtan ako ni. Nuda Berita, sir, mangayo lang ko katinawan aning kaso sa SMNI. Panalitan, sir, mapamatud-an kini kajot. Mapamatud-an sa Supreme Court nga abuse of power ning mga congressman nga nagdetain ni Badoy o Ka-Eric. Unsa pwede kaso nila aning mga representante panalitan nag-abuso silang gahom, no? Mapriso ba ni sila or pabayron lang sa damage? Siguro not necessarily ay primero kung atong suklan nato ni sila kay mo gasto ka man. Suklan na to magagasto mga nitas barangay level unsa nakako na adin dapita sa House of Representatives. Ikaduha nagpatuo ang House of Representatives nga labi-labi sila ka gamanan. Di ba? Pero kauwawon lang no, kauwawon lagi kini sila. Once nga mabalitad ang ilahang mga sayop nga mga desisyon batok ni Ka-Eric o ni Dr. Lauren Badoy, kauwawon no, kauwawon kini to the dismay of the Speaker of the House. Dako nga lagapak yun batok kanila for abuse of power. Mao na ang magakaitabo. Kini sila di man siguro interesado nga maga-file og kaso. Ang ila din ni habeas corpus, so dili angaya nga sila i-detain og indefinite. Ay lupig pa nila ang korte. Ang korte effects man nga mapriso ka 6 years and 1 day to medium nga unsa pa to 8 years and 6 months sa kada gitawag na to og presyon correctional unsay sunod sa presyon correctional 6 years to 12 kuan kining kajut lang ha. Nailain nga term na kay hagdan man na, no, ang silot diha mismo ubos sa atong revised penal code nga mao gisunod sa ato ang mga hukmanan, no. Kay ang prison correctional madumduman nako nga 1 year to 6 years. Unya 6 to 12 mao nang presyon mayor. No. Presyon kana kajut lang kining
gadumdumon ako, gadumdum na makadul-duol na diha, makadul-duol diha. 6 years to 12. Muna ang silot hagdan maguna siya bay. Nya mo nang silipon sa judge once nga magpamtang sila og silot. Ang judge na ay basihanan sa pagpamtang og silot, dili na sila maigo hangad-hangad dito sa kasemi nga mao na ang silot, wa nay maka-question ako. Badiya na ay libro gyapon nga gasundo ni ana. Throwback ni Makas, Junjun Makas ni, no? Sir Frank, bugat ang kaso sa usa ka suspect sa murder kaysa mastermind o nagsugo ani. Depende. In short, asa ang mas dakog at tubangon nga silot, ang mastermind ba or ang mismong naghimo sa pagpatay? Depende ni sa mga ebidensya. Depende kay panalitan karon na ay giingon na to nga fault of one, fault of all. Conspiracy silbi. The liability of the mastermind is similar to the person who committed a crime. Mo nang gitawag na to fault of one, fault of all. Managsaba ang gibukaton nila sa giatubang nga krimen. Pero kining tanan mag-agad yapon sa ebidensya. Timanan nato nga kuyaw kayo ilabi na kun panalitan kriminal ang imong giatubang nga sumbong. Kay ang mag-akusar kanimo maniguro gyud nga bugat ang ebidensya, clear and convincing sama sa akong gisulti diha ninyo kaganina. Mao nay hinungdan part nga karon sa bag-o nato nga circular gipakanaog sa Department of Justice March 23, 2023 sa DOJ Department Circular nga gipakanaog naa kanay gitawag nga case build up. Okay, dito ipamutang ang persons of interest. Sa case build up naay assisting fiscal nga magtan-aw sa ato ang mga kapulisan nga nagkandak og investigation. Diba madunggan ninyo nga naay persons of interest. Kanang persons of interest duda pa na. Wa ka pay lig-on nga ebidensya nga ipasaka batok sa tao nga giingon ninyo nga persons of interest. Now, kung panalitan during the level of the case build-up, nakakaplag sila og additional nga ebidensya batok sa persons of interest. Ang persons of interest mahimo na siya nga usa sa mga suspitsado. Dili na siya persons of interest. Kaya naa na may nakaplagang ebidensya. Resulta sa case build-up. Kanito walay case build-up. Dakpon ka, o niya makakuhag statement ang atong kapulisan, maingon ding pulis, sure gyud ko, mao gini trigger man, mao gini ga luba. So, ato na ning isumbong. So, unsay may tabo, diretso ta sa preliminary investigation. Karong bag-o sa mga heinous crime, no murder, robbery man panalitan, moagi kagyod sa case build-up. Kung konbinsido ka, lig-on ang imong ebidensya, mabiyaan nimo ang case build-up, iilibit na ang kaso nimo subject for preliminary investigation. So ang fiskalya, mura og ministerial lang ang ilaha kapag examine sa mga documents. Nga naman, kumpiyansa naman siya, kaniagi naman niya sa case build-up nga level, nga tuang ilang mga kauban, fiscal, assisting fiscal nga nagtanaw. So dili malangan sa preliminary investigation, mahimo nga filean ka og sumbong diretso dito sa korte. Ingon na ang sistema, wa man na kaniadto. Nganuman, gumikan sa ka-sensitibo, gumikan sa ka-delikado, gumikan sa inunta ka ng paghagpat sa mga ebidensya nga dili sayon. Ilabi na kon heinous crime ang magakahitabo. Kadot lang ha. Alright, nala sige. Padayon ta din sa ato nga pagpanaguban. In short, ato mga silot, mastermind ba o ang mismo maghimo sa pagpatay? Okay. I hope na
kuan napura kanang na tubag nanako ang imuhang pangutana, ha? All right, may adali morning morning mangini. Rodney Rakinrula. Sir Frank, kung usa ka government employee, ani aradeo nakaplagan ko na. Pasaka di Sir Frank, bugat ba ang kaso sa usa ka suspect sa murder kaysa mastermind? Okay, ako naning na kuan, no? Sige. Padayon ta din sa ato karon kapag panaguban sa ato nga tulumanon. Sa pailain diri. Suroy-suroy ni Dilibs Mutublang. Sir Frank, pananglitan ba nga papawaon ang mga namuyo sa usa ka lugar, sa usa ka zone or sitio nga adunay rights lang ang gikuptan nga titulo? Kadyot lang ang rights lang, no? Ang titulo lahi ang titulo. O lahi ang titulo. Kung papawaon sila sa matuod na tag-iya, pwede ba sila bayran sa tag-iya sa yuta kay naabiyay uban nakapundar og dagko? Depende lang ni. Depende. Ang uban good pod mo na magakitabo. Kanang gitawag na tog informal settlers. Ang mga informal settlers, mura na sila og mga espiya diha mismo sa kadaplinan. Nga kada adlaw kun mahimo makalantaw sila nga kining dapita murago may tag-iya. Nya naarabay kural. Nanadayon, no? Mag-scooter ta nini separate nga topic kabahin sa pagkural. So pagtan-aw lugar nantong tawana nga narabay kural. Nya sunod na sad nga simana labay na sab siya. Siya wa magido mura magway tag-iyaw. Na lugar, no? Sunod na sab. Siya wa gi tag-iyaw. Sudlan nato ni. Mao na dayo na ang magakahitabo. Kana sila mga informal settlers. Naay mga informal settlers nga gumikan gyud sa kapobrehon, gumikan sa kawadon part, mapugos lang gyud upuyo. Naasay mga informal settlers nga ang ilahang interest makapanapi sila munang ibaligya nila. Oo. So, sulod na sila. Pag sulod nila ni ana, mo-offer din na sila sa laing tao, ibaligya ka ng ilang ipuyan. So, rights lugar. Ambot ipasabot. Gibaligya. Nganong rights man? O sa may ilang papilis pagpamatuod. Bisag tax declaration, wala man. So, rights lang. Oo. Kanang rights, wagid mo ikaugmaon na kon rights. Kaya di nga mo kay baw kinsa original nga tag-iya na na. Nga naman, kay ang nagpapuyo ninyo diha katong tao nga informal settler. Diferensya sa tao nga nagpuyo nga naa na say tax declaration. Busa ka ng ubang mga settler, dugay gina sila, muungot gina sila, kay gapaniguro na sila nga moadto sa assessor's office kay magkuhag tax declaration. So pagkakuha nila sa tax declaration, ila din yung itanyag ganito sa lain. Tax declaration na mo, mahal-mahal gini siya. Mo nang magakitabo, mahal-mahal gini siya kay dili man ni rights. Naano gay tax declaration na mo. Para lugar nga makadiman sila taas-taas nga presyo. Manang uban diha, ungot sila. In the meantime nga moungot sila, dili sila mo papahawa sa baong nga lugar, no? Lukat sila og tax declaration. Aron nga mao kanay ilang ipakita. Natural. Gapuyo mo dihang dapita, maglukat mo tax declaration para magbayad sa mong buhis. Unsa man lugar mo, labaw pa mo sa presidente nga privilege. Pero dili gina may tabo nga mainyo ang yuta. Kasagaran nini, isite na ko mga kaso. Ang kasagaran nini, nga gapanghitabo mao ni, kanang mga beneficiary sa NHA. Diba? Beneficiary ka karon. O niya, mabot ang panahon nga
kini bitaw nga mingo nga di sa ko magpuyo din kay naa pa man ko'y balay dito. So ako lugar ni kay award man ko sa NHA. Okay? So dunay ni duol mo. Imo dayong gitanyag nga paabangan. Di ba? Kasagaran inana. Alright. Paabang. Unya katong nag-abang, mauna dahil ito'y magbaligya, rights. Kaya wa man sila papilis ay pakita. Kaya ang original nga tag-iyan na nawa pa man magpuyo, siya pa i-recognize nga registered name, dindapita sa NHA. Pusa ka mo nga naadiha, nga rights lang, wag yan mo'y pag-asa. Gawas og magarumentado mo, ang tag-iya sa luna siyota mahadlok diha ninyo. Wag itay pag-asa na kanang mga rights diha. Kadyot lang ha. Mauning ako ang second question, sir. Naabay katungod ang usa ka CCTV owner nga dili niya ihatag ang kopya sa kapulisan kung mo request sila og copy kay tuyo og rason dili sila gusto mainitan sa usa ka pangitabo nga pwede sila balikan sa mga criminal. Ang pinaka-worst nga situation nini, di pwede siya mabalibaran actually, no? In the exercise of the police power, kay kampanya man gud ni sa peace and order. Kung muungot gayod o di nagyud siya, nga mingon siya bahalag patyon ko, mangayo lang tag-order sa korte to release the footages of the CCTV. So kung doon na order gikan mismo sa korte, pwede nga iyan ang ipalugwa ang CCTV. Kaya kung mobalibad siya sa pagpalugwa sa kopya sa CCTV, pwede siyang i-contempt sa korte. Mapriso pod siya, parehan nila ni Badoy o ni Ka-Eric. Okay? Sige. Pila katuig mabilanggo ang nae kaso nga parricide o sa murder. Taas-taas na minimum ni of pataas na ni 20 years to 30 years. Most probably kay parricide man ni siya. O parricide. Kadyot ha. Pila pod ka years mapriso ang murder na kaso. Parricide, life gyapon ni ang krimen nga parricide, mao ni sila ang mga membros pamilya nga nakakumit og krimen. Palitan ako amahan, imo gipatay imong anak. That is parricide. All right, sige. Lifetime ba mapriso ni mga murderer? Depende. Depende gyapon ni sa ebidensya. Ha? Sige. Sir, pila de ka years mapriso kaso. Okay, mananin, no? Alright. Sige. Sir Frank, bugat ang kaso sa usa ka suspect sa murder kaysa mastermind o manani, no? Manani. So, ang buti pasabot nining akong gihiwiran, pasaka, Sir, pila de ka years mapriso kaso kay manani, no? Oliver Ampong Nalwal ang pangutana. Sige. Padayon tadi ni sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon part. Ang ato oras 38 minutos pasado alas 3 sa kahaponon. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Hala, padayon tandi ni sa ato karon kapag panaguban sa ato nga tulumanon o kadyot lang ha kay padalala mo sa inyo nga pangutana, no? Kadyot lang wala man tong mga set of questions sa dire. Kapoy hindi taso ito sa mga kuri-kuri ng mga cellphone, no? Oo. Alright, mayong hapon, sir. GC Opol, Noda Veritas. Unsa ang kinanglanon pagbalhin sa ako ngalan kung magpatitulo naa pa sa mother title. Patay da ang ilang ginikanan. Palit na ko 100 square meters.
taas ning proseso, sir, no? Primero kung sa mother title, imo pa nang ipa-survey. Oo. Ipa-survey nimo, kuhaon nimo tong 100 square meters nga imong gipalit. So hulaman nimo tong mother title. Hulaman nimo. Na siguro nimo pahulamon ka. Siguro nimo nga pahulamon ka. Dili ka magpataka para lang dili lang para nimo ni nga pagpahibaw, no? Para sabni sa uban. Kung panalitan gusto gyud mo nga maka sa lagtor nga pagkasulti makapalit og yuta. Paniguro sa gakanang tag-iya sa luna sa yuta, humok ba og buot? Kay malisod kayo nga makag-away ka. Kay naay mga pangitabo nga mga magsuon, isa sa mga igsuon gusto na niya nga makakwarta siya, ibaligya iyang bahin. Kanaga kay tabo na. Alright, nabaligya na ang bahin. Ang nakapalit, gusto nga iyan ang patituluhan ang iyan napalit nga yuta. Tabi karon og dili ihatag ang mother title. Unsa may buhaton? Diba? So, ayun, aro nga, dili lugar ta mapurisyo sa katapusang adlaw. Dili ta mahasol part. Kaya naay daghan nga mga kaso nga ingon ni ana mo nang niabot pagyud sa korte nalangan hinuon ta og samot. So nga itong pagkabuhaton sa nangutana mao nga himuon na to ang pagpangandam mahitungon nini. Og ang buhaton na to ilabi na ko naka mother title pa. Ipa-survey na to ang para sa imo nga 100 square meters aron mo buhatan kana og technical description nga mao nay basehan unya nimo sa pagbayad og capital gains tax sa BIR og pag-comply sa ubang mga papilis hantod nga matagaan ka og certificate authorizing registration nga mao'y usa sa gikinahanglang papilis diha mismo sa Registry of Deeds aron sa ingon nga matagaan kag bag-o nga titulo sa yuta ubos na sa imuhang pangalan. Ang pangutana, naka-survey o gisurvey na ba kini? Okay, kung nala pa, buhatan na aron mapanag-iyan nimo ang napalit nga 100 square meters og imo na ngalan. Dili ni ngalan sa tag-iya sa mother title. Kung dili kay napalit man nimo na, imo na. Pero mo lagi na, naay daghang mga kaso nga muungot ang nakahupot sa mao nga mother title. Gani man dunay lain diri nga gi-refer sa kuha. Ang mother title tuwa sa ilahang iyaan o yuan. Cho ang mother title cho among kuhaon kay amo amana ay dili hatag. Oo. Naay mga remedy hinuonan ng mga bahina. Gikan ni Jetro Espino. Oo. Sir Frank, akong inahan way do na gusto niya ibaligya iyang yuta. Pwede ba siya lang ang muperma sa deed of sale o laing mga dokumento ang dapat buhaton o kinsapod ang dapat mamirma sa documents. Kung panalitan conjugal property ni, no? Iyaha kini, no? Iyaha kini. So sila ay magperma. Ilabi na kung conjugal property man. Now, please take note. Diferensya biya ang mga ma-identify na itong sumusunod sa conjugal property kaysa exclusive property. Atong timan-an mayo. Sa conjugal property, kung mamatay si bana or si asawa, no? Mamatay man panalitan, unsay mahitabo. Ang mahitabo nga kon kinsa ang buhi, doon na siya conjugal share. Sa conjugal property niya, doon na siya conjugal share. Okay. Pila ka percent ang iyang conjugal share? Tungod kay conjugal property man kini, so 50%. Sa to pa nga, kung doon na siya 1 hectare nga gibilin, nga property sa asawa nga tuwa na gikuha na ni Lord, ang buhi adunay 50% sa 1 hectare. So, naa say 5,000 square meters.
Ang nabilin nga 5,000 square meters mao toy bahinon sa mga anak, apil gyapon ang bana nga compulsory air. Sa ato pa, aside from the 50% nga conjugal share, naapag yun siya share dire mismo sa sobra nga 50%. Panalitan karon, doon na siya upat ka mga anak. Himuon na to nga ikalima ang buhi nga bana or buhi nga asawa. Sa ato pa, ang 5,000 square meters, bahinon nila tag 1,000 sila, di ba? O, mao na ang sistema sa pagbahin sa conjugal share. Kay doon ay lain nga estilo sa pagbahin nga ang bana dili pwede mabinlan sa gitawag nato og conjugal share. Ato ra na isgutan sa maabot nga mga kapanahonan dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa. Nasa pirmahay tungod kay conjugal property man kini, iya man kini nga share. Siya magpirma sa iyang kaugaling nga share. Ayaw apil-apil o pirma tong share sa imong mga anak. Basta imuha nga share. Wala na yung mga consent kaya kinsa may consent diha nga namatay naman ang bana. Okay? Sige, ayop na sabtan nimo Mr. Jetro Espino. Oo. Wa man ibutang ang address ni og asa ni dapit Jetro. Oo. Pedod lang ha. Mulagi. Jetro Espino. Sige. Mura na Jetro ha. Ayop matimanan. Pagpirma-pirma, basta iyang share sa wife, siya gitanan. Ayaw og pirma-pirma sa way labot. Ay pagpirma-pirma. Okay? Sige. Daghang salamat ha. Sa to itong nabiyaan ka ganin nga walk-in na to nga pangutana. Dirita sa 0926. Ang kong gipangita na ko din nga absent si Ma'am Faye Galupi. O si Ma'am Faye Galupi sa Pulso buntag no kay basin og busy siya sa hapon. Og si Ma'am Faye Mondia. Kadto si Ma'am Faye og wa sa toya lakaw sigurado gito nga magpaybao nga naminaw ko nimo sa programa Sir Frank. O, salamat lang daan no. All right, sa maniha. Ato sa ning tan-aon. Nuda Biritas, may hapon kanimo Sir Frank, mangutana lang ko, makarelease ba ang SSS kung mag-loan bisan og dili tagtungod ang nag-loan kay naamong silingan gipasanginlan sa iyahang iyaan nga gilunan kuno siya sa iyahang pag-umangkon. Tigpaminawan ko sa imong programa buntag og sa hapon dire sa Manolo Fortich. Salamat kaayo kanimo Sir Frank. Salamat sab sa imong pagpaminaw, ma'am og sir. Dili mahimo nga mag-loan nga dili gyud ang membro, no? Exceptional na gyud na nga pwede nga maka-loan pero nay special power of attorney. Pero kutihan kagyod na sa SSS. Dili sila magakumpiyansa karon part. Kaya nangaigo na sila sa kapid-ang katuigan ng nakalabay nga natuntog na ilad sila. So, istrikto kayo sila pagkakaroon. Kaya dili magod ni ilang kwarta. Kwarta magod ni sa mga membro sa Social Security System. Unya dayon og patakaan na to og release, simbakog mahurot na. Okay? Layla Lynn Aguila Balyihos. Si Mamo, ka-relax siguro. Dagandagan na siguro na siya halin. Hello Sir Frank, maing hapon. Mag-message lagi hapon ko sir. Ha? Mas dili subject sa imong discussion. Oy, no problem. Oo, kadot lang ha. Uy, si Mang Faye, di palibak. Yes Sir Frank, ako ang pinakaunang nag-comment kaganina. Natabunan siguro. Amo ba? Oy, maing hapon ni mo, Mang Faye. Posible sab, no? Kadjot lang ha, Mang Faye, bay nga po ni mo din dapita sa Pualas, Baogon, Bukidnon. Si Layla Lynn Aguila Balyihos. Mag-message lang gihapon ko Sir Frank ha, maski dili subject sa ibong discussion,
paibaw lang ko nga medyo na-excite ko pagtaod karon sa dako nga star kay gasiga na siya. Oy bantay mo na ng wiring sa kay basin o nyag substandard na basig mo aso na ba. Lahi ra jud imong paminaw. Mura ko karon natagaw ni ini. Okay lang basta kay inunta na ay mga grasya, mga blessing ani abot po diha kanimo. Gipahulam ra kini nga star kay wala gamita. Hinulaman silbi nimo. Gikuhaan siguro niya og kanang pattern. Kubati gyud diha. Kubati. Na may namuhat og mga star karon diha sa provincial jail wa man ay undang part no. Kada Pasko man na karaw-karaw man na sila. Yawt na lang ang halin mo balik sa mga membros pamilya kan sa mga kabanahan na din dapita sa provincial jail gipapuyo sa sila dihan dapita sa provincial jail. Okay. Sige, salamat ha, Ma'am Lila Lynn Aguila Balihos, especially ni Ma'am Faye Mundia. Siya man day ang unang nag-ingon nga present ba ako. Wa ko kabantay kay gabalin-balin magugod diri sa ato ang cellphone. Kaduda magugod ni isa ka cellphone nga luya na gid siguro ni siya. Kaya hanto karon akong dagway no kaging gibalin nako sa isa, gibunitor nako diri sa isa nga dili pa kay tantong daan. Okay man. Okay man. Alright, sige. Next nga hatagan na itong pagtagab. Kadyot lang ha. Sir Frank, unsa gani itong nahisgutan nimo nga napasagdan ang katungod sa tao kay apektado ko kay may kabilin kung lolo o gipasagdan sa mga tagtungod sa ang ilang mga claim. Alright. Nadumduman ako part ni Ross. I-type ka naghiskot ko og kinibitong English term or legal term nga gitawag og laches. Nanong sa may ibot ipasabot na laches. L-A-C-H-E-S. Ang but ipasabot na sa atong inato nga pinulungan nga binisya. Gipasagdan nimo ang imong katungod. Wala lang, wa ka magbali-bali. Usually naatay mga batasan o kinaianan na labi na kung bisita. Now, naay mga kaso nga pangitabo niini. Nga wa sila magdahom part. Na tinuod ila ang mga luna sa yuta. Apan napasagdan nila ang ilang katungod sa pagpanag-iya to exercise their authority, their rights over the said or over a certain property. Nga nagtuo sila from the start nga amo na nga yuta, pero sa kapitan ng mga katuigan, wala ninyo gamita ang inyong katungod. Wala ninyo kurala, wala mo magtanom-tanom, it is as if you do not own the property. So sa may magkahitabo. So na ay warning. Kini nga laches part, mo ni ang warning sa mga tag-iya nga nagpasagad sa katungod nila. Muna nga isukay sila. Abot sa Supreme Court, magakinisuhay sila. Magakinisuhay sila. Kanya paghuman pildi. Kay moingon man ang korte, gipasagdan ninyo ang inyong katungod. Na kamo man tay tag-iya sa yuta, niabot na lang og 30 or 40 years. Wa magintawon mo magbali-bali. Wa nga ni record nga nagbayad mo sa buhis. So katong tao nga nag-occupy, nisukol sa kaso. Amo man Mingon na din sila. 40 years na kami din Gabayad na kami buhis. Wa mo pang kuyapi diha. See? So ikaw nga tagihan na deprive ka sa imong kagulingon nga katungod untang at dapat imong buhaton. So unsay moral lesson na ini? Ang moral lesson na ini mao, dili na to pasagdan ang atong katungod. Ilabi na kung panalitang kita'y tag-iya sa usa ka property. E na may atong batasan na ilabi na panalitan busy kagyod, tuwa ka na magpuyo sa Luzon,
unya nakanuna ka nga naa di kayuta diha sa lapasan pananglitan, di ba? Unya mahapugwat kalit nga, uy, naa man tuo ko'y property dito sa Cagayan de Oro, madto ko. Oo, pila na ba ito katuig? Ambot unsa na ba'y dagway sa akong yuta? Ay, pulos na commercial building, dihang dapita sa lapasan, dili na nimo makita. Mahitabo nga dili na ikaw tag-iya na. Nga naman, for reason of laches. Naikawan ka sa katungod. So kamo nga naminaw karon, labi na kining nangutana. Alisto mo. Kinanglan yun nga alisto ta. Ang usa sa ako nga inunta ika-sulti, no, ilabi na sa mga property owners. Na-notice ba ninyo, bisag diha mismo sa kabukiran, because perhaps they realize nga although you are protected under the law, but for reason of negligence, you're no longer entitled. So sa may buhato na to, kuralon. Kuralon na to. Kanya pag kural na, dili kay balikan lang nimo na 30 or 40 years after, ay ka pa mo balik. Matagkaroon ko niya, imo ginang bantayan. Okay, mauna mapud sila gikural ya, mulukso sila sa kural. Naka na rason pagsumbong nila. Na unsa man ni matawan nilukso lugar ni sa kural, isumbong tani og trespassing. No, naka na rason. Di ba? Okay, nala sige kadjot lang ha. Any more question? Kadjot lang ha. Sige kay mintras sa tanto na apatay panahon. So I hope nasabtan ninyo kanang napasagdan ang katungod sa tao kay apektado ko kay may kabilin kung lulo sa iya siguning lulo o gipasagdan sa mga tagtungod sa ilang mga claim. O kamo mga apo tabang mo og advice sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Ino nimo nga pa si lulo ba wa ba nay mga property sa lain nga sa mga lagyo nga lugar o para ma-recall aron ma-follow up ninyo aron ga dili ka maigo sa latches o daghang kay mga kaso na aparta nga napildi gumikan lang niya na nang lipaghunglin ng taon sila sa Dimalas mayon sila hahay kadimalas mo gay nato nini oy mingo man na sila nana gaba ninyo kay pasagdan masab ninyo yung tagsa-tagsa ka mga katungod dili gyud angay nato na pasagdan. Oo, okay, sige kay dali raman kayong oras. Ang next nato nga klase will be on Wednesday 3 to 4 antak na sa kahaponon part, no? Okay, adot lang ha. Ako subay-subay na ko. Root na diri sa Pikas. Ni daga mga pauta na pero mataas mga to istorya. Makuwangan ta sa oras. Makuwangan ta sa oras. Sige lang. By Wednesday, I hope daghan ato mga pautan na diri nga mga walk-in kay gabungdo na rabani. Kini nga mga pautan na walk-in part, no? Magpasalamat lang ko. Gusto na ko nga ipasa ko ni nga mao nga kaminudanon sa programa para makatabang kita sa atong mga isikengon ilabi na kanana diha sa mga kadaplinan sa probinsya. Ibaw ko daghang kay mga inosente hantod karong mga panahon na kasakyan sa panahon na ay mga scammer. Oo, ang usa sa mga scam karon nga balantayonon pod kayo ninyo na ay lay mutungha nato diha nga magdala na dayon og certificate of title. Unya matingala ka lang gapuyo ka na diha mga 50 anyos, unya dunay moduol nimo nga sila kanoy tag-iya. Grabe ni part. Muna nga ang uban, bunga sa kasuko o kapungot, makabuhat og krimen. Injustice man ingon ini. Kining mga ingon ini nga mga gimmick part nga mga sitwasyon, dugay na kining uso kaniadto pa. Gani doon ako'y nahibawan nga nakayuta sila dinhe, di lang ko specify asang dapita. Nakayuta sila dinhe gumikan sa influence nga ilang gihimo ditong dapita sa Manila.
nakapatitulo sila og yuta nga questionable nga di ka makatuo nga matituluhan kay public land. Pero natituluhan because of the influence of power. Ingon na kangilngig. Di lang kung magsaba part o kinsa, ila siguro na ninyo po. Basig na kaila mo niya na. Okay, sige, wa na tayo igong panahon. Oy, ang atong number kaganina, slide man. Oo, ang nigawas 353. Doble pag yun. O, murag 356 or 653 baka to ang atong gihatag. Malas. Sige. Salamat na lang sa inyong pagsunod. Kanunay din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Maghinaot ko nga sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Imbitahon ninyo ang inyong mga higala o kaila aron nga sila makapupo og mga mayang pagtulunan pod dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Ha? Sige, ato sang basahon. Okay. Sige. Diyot lang ha. Akong gipangita maayong may hapon, Sir Frank, only in tibasak ni ihatag kong panahon nga akong isaysay ang ihatagi kog panahon nga ko isaysay ang mga kahimtang namo dinhi ning among silingan. Ilang balay, sir, na dead end. Kami nasa ikaduha before sa dead end. Kining among siligan nagbutang og mga tangkal sa ero o tangkal sa manok dinhi sa atubang namo nga dalan. Usahay magbalay pa siya nga kung kami muagi among mahadlukan ang mga ang mga nilahan kung dili namo walison. Sige. Ako lang ning i-reserva by Wednesday, no? Ako ning basahon by Wednesday sa atong sunod na to nga special class, ha? Taga Tibasak may hapon diha kaninyo. Atong basahon part ang importanteng hilisgutanan ni Ma'am karong alas 6 antak na sa kagabion. Mauning musunod, sa pag-ampo sa Rosario, ang pamilya malikay sa kadautan. Atong balikon, ha? Sa pag-ampo sa Rosario, ang pamilya malikay sa kadautan. Okay. Sige, salamat na lang sa inyo pagpaminaw kanunay sa ngan sa ato aga kuyog karupuna. Ricky Rangga, kami magpasalamat diya kaninyo. Thank you. Unya dayon, ugma sa buntag 9:30 to 11 ang atong programa nga Pulso gidapit tasab kamo sa pagsunod o pagpaminaw na ng mga orasa. Subli maayong hapon kaninyong tanan. Greeting cards have all been sent. The Christmas rushes through. Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Girl